O, diba? Amoy China, Japanese. Alright! Yun! Okay lang po ba kayo? Yes! Sige, upo po kayo. Thank you. Okay, actually katatapos lang po namin ang stage 1 sa project office. And gagawin din po natin yan dito. Sino po ang naka-attend na po ng stage 1? Okay, wala po kayong mga idea. Ito kwento ko lang po ng konti para magkaroon po kayo ng glimpse. Ang switch on po, ito po yung sabay-sabay po tayo nag-go-online. Na ang kagandahan dito, i-vlog ko muna ang switch on po. 3 character lang po ang nandun sa switch on. Number 1, meron po tayong tinatawag na closer. Ito po yung mga matatagal ng mag-network na marunong mag-close deal. Closer po tawag sa kanila. Okay? Pangalawang taong nandun po, si presenter. Ito yung marunong na po mag-present. Ang gagawin lang, napakasimple. Nandito tayo example sa office. Ang mark kasi, ang old school pong pag-network, ito, this is the old school. Magkakaroon ng seminar, nagkakaroon tayo ng AIF forum. Ang nakita ko kasi, kadalasan, majority naka-attend pa rin mga member. Ang attendees lang na bago, ang 1, 2, 3, 5. Kasi noon ang networking, lahat ng mga sa labas, dinadala sa loob. Kaya lang because may convenient na po ng cellphone, ng ano, kaya ang iba sa online na nag-uusap. Then sabi ko, kung ito yung gagawin natin, this will be very productive sa bawat isa sa oras, tapos magkakatulungan ng sobra. Kasi si presenter, after niya present, anong gagawin niya? Ilalapit niya kay closer, si closer mag-close. Ngayon, pwede ka rin dito magdala ng first timer. Anong gagawin ni first timer? Simple lang. Dinala mo si first timer, sasabihin mo sa kanya, patingin ang cellphone mo, sino ang online na kaibigan mo, ipakilala mo kay presenter, i-presenta ni presenter, i-close din ni closer. Tingin nyo, madali duplication? Yes! Ngayon, ang kagandahan dito, ginagawa ko na po ito sa project office, nakadalawang session na po kami. Magkakaroon po ako ng 3rd session sa Monday, pero by invitation po muna yun kasi ayaw ko po mag-sobrang dami kasi hindi makikater. Pero ang good news po dito, darating po ang time na closer, syempre ito yung mga upline, ito yung mga marurunong, ito yung mga magaling. Pero what if magkakaroon po tayo ng araw na tinatawag na Founders Day? First timer, pwede kami pipit, may presenter, ang closer, kaming mga may-ari. Nakakalat lang po kami dyan, makalat-kalat sa office. Kung ikaw nag-video call, pwede niyo po ipapakausap sa amin, ipapakaway sa amin. Hello po, hi. Ano kaya mangyayari pag gano'n ang ginawa natin? Okay na okay po ba? Kaya expect, marami po tayo mga gagawin para lalong lumaki po ang mga income po ninyo kasi officially po, ang launching natin will be February 8. Sa San Juan po tayo, meron din natag na hindi ko lang mabanggit yung Philwell, parang ganun Philwell na, alam niyo yun sa ring. Ano pa na i-pronounce yun? Philoil. Philoil, yun. Philoil na parang stadium. Capacity niya, I think, around mga 5,000. Doon po tayo. Kaya, at least, alam niyo na po, kailan ang launching natin? February 8. Sino po ang nakahit ng shopping? Wow, may bunga. Tapos kasama ko pa sa Shanghai. Okay, congratulations po sa mga nakahit. Sa mga hindi naman po, huwag kayo mag-alala kasi lifetime naman po yung enjoyment natin. Sila lang po sa mga karon. And nakita niyo na po ba yung pagbabago sa portal natin? Yes! Okay, meron na po? Okay, anong reaction nyo? Okay. Dalawa yan lagi. May positive, may negative. But always remember this. Kung nangangarap po kayong yumaman at takot po kayo sa gastusin, ang tawag po sa inyo disalign. Kasi habang yumayaman po kayo, ang bayarin nyo naman lalong lumalaki. Kaya dapat pag may nakikita kang gastusin, motivated ka, positive ka. Kasi kung iisipin nyo naman po, yung subscription natin, gaano na naman po siya kaliit, para alam mo, bibili ng barley na ikaw yung umiinom.
Nag-join po ako sa networking 2003. Ang quota po namin per month sa Forever Living, 24,000 per month. 2003. Ngayon naman po, para ka lang uminom ng Prada. Tapos meron ka pang subscription. Sabi ko nga, alam niyo po ba magkano ginagastos mo sa subscription? Number 1, ChatGPT. Magkano per month? 1,000. YouTube. Magkano per month? Hindi mo alam magkano YouTube? 300 pesos. Kasi ayaw ko na advertisement. Ikaw, may Vivo Max pa kayo? Magkano ba ang Vivo Max? Hindi na lang. Parang 300 data. Tama ba? Hindi ko siya tumakaltas na lang kasi. Nauna ko po ito. You need to understand na ang joke lang yun. Joke are happening. Yun, ano tawag yan? Kidding aside po, ang subscription natin, sa ngayon, pwedeng hindi niyo po siya ma-appreciate pa kasi hindi niyo pa po nakikita. Pero before end of the month, magkakaroon na po tayo ng mga videos na i-up na po dun sa subscription natin sa portal. Kaya nga yung Ascend Training every Friday, mawawala na po yun kasi nandun na po yung sa loob ng portal, dun yun na lang po papanoorin. Sino ang hindi naka-attend ng training ni Elichai? Very good, lahat po kayo, kadalasan. And it's a very, very once in a lifetime na training kasi Elichai po is already 75 years old. Sa mga naka-attend, you are very, very lucky kasi nasaksiyan niyo po siya. Alam niyo po ba anong nangyari kay Eddie pagbalik ng Taiwan? Na-hospital. Oo, kasi grabe yung energy niya. Kung nandun po kayo, nakita niyo paano siya talagang binigay niya lahat. Hospital siya. Siguro mga ilang araw siya nakakonfine. Habang nakakonfine siya, positive. Networker. Very timely daw kasi nag-iisip siya paano lalong pagandahin yung Ascendra. Naiisip niya tayo yung gagawin niya. Sobra sa atin si Eddie. Actually, nung si Eddie nalaman ng mga ibang networker na nandito sa Pilipinas, nung gabi after the training, nung first day niya after the training, pinuntaan siya ng mga ibang kumpanya. Siyempre, ayaw naman ni Sir Eddie na maging rude. Hinarap niya pa rin. Kaya hindi natuwa yung tag-ibang kumpanya. Kasi sabi ng tag-ibang kumpanya, inabot niya kami ng 4 na oras, nagkwentuhan lang kami ng kwentuhan, wala man lang kami natutunan. Kasi ang point ni Eddie, sabi ni Eddie, pumunta ako sa Pilipinas for Ascendra. Hindi ko pumunta para sa ibang nagkwentuhan sila kulitan, pero yung tinuro wala talaga. Kaya ito ang isa sa mga privileges. And balik po tayo, sa mga hindi po naka-attend, syempre, ayaw naman po namin sumama ang loob yung buong buhay nyo. Yung video po ni Elichai, naka-document po yun. And nasa portal po yun. Kaya yun po ang isa sa mga benefit. Serve nyo na nga kasi nagbayad pa yung mga kapatid ng 5-5. Diba? Ikaw kasi doon lang sa portal, pwede mong balik-balikan. Kaya, ang ayaw po natin gagawin regarding sa portal na rin nakita nyo naman. Tapos yung dito po sa gilid, nakita nyo binago na yung arrangement ng table na mataas. Kasi dun sa pinakagilid, dun po ilalagay yung VR. Wow. Na pwede pong gagamitin ng mga prospect nyo, pupunta doon, gagamitin po nila yung VR, mag-visualize nila kung ano yung buhay nila. Mga ganun po yun. Kaya nakikita niyo po ba kung anong ginagawa ng Ascendra para po sa inyo? Yeah. And after December 15, una ko na po kayo, syempre, tapos na po yung 45 days ng Christmas. Yung promo natin. Pero ayaw naman namin na doon na lang po magtatapos. Kaya mamimigay pa po kami ng, ang pinaka-minimum pa lang, hindi ko pa lang kung gaano ang magiging maximum. In short, may sure na pong ipamimigay na 5 na iPhone Pro Max, iPhone 17 Pro Max. Paano? Okay, ano gagawin? Ito, wala na po masyadong
mahirapan kayo. Mag-reorder lang kayo, ang pinaano lang namin worth 3,000 or 5,000 reorder, meron ka ng isang raffle ticket. Na pag magugulat ka na lang, bilang ipopost na lang sa page yung mukha mo, yung pangalan mo, congratulations. Ano ba tawag? Nanalo po kayo na iPhone Pro Max. Diba? Yun po yung magkakaroon na lang po ng ganun. Kaya, minimitingan na lang kung gaano karaming iPhone Pro Max ang ipamimigay. Okay po ba yun? At, meron pa po, sasabihin, sa susunod, pero hindi ko pwedeng sabihin. Pero kung nababaliw na kayo sa iPhone Pro Max 17, mas nakakabaliw pa yung malalaman nyo sa December. Kaya, simulan na natin. Ang dami pa nang sinabi, hindi pa tayo nagsisimula. Okay. Tama ba mga sinabi ko? Baka mapagalitan ako eh. Okay. Now, etong One Day Network Mastery, this is just a one-stop na quick parang journey niyo po sa pag-network. Na-insize po siya in a span of one day. Kikita niyo po kung ano po yung mga mangyayari. Ngayon, ipapaintindi ko po sa inyo bakit kayo ganyan, anong nangyayari sa inyo, at paano niyo yung mababago. Okay, clear? And ano yung mga skills na kailangan nyo para kayo maging successful sa pag-network. Now, tandaan nyo kung sino kayo, hindi kayo yan. It is just a result ng reprogramming sa inyo. Lahat ng marunong kayo ngayon, natutunan nyo lang siya at pwede nyo siyang ma-unlearn. Wala talagang taong negative, wala talagang taong mahirap, may na-train, may naturuan paano maging mahirap. Kaya lagi kong sinasabi na ang pagiging mahirap is orchestrated. Pangit man siyang pakinggan, but actually pinagplanuhan siya paano siya gagawin. And it's very true, even what's happening to us right now. Sa daming issue natin sa corruption, ano ang kayang gawin ng trillions of money kung napunta lang sana sa Pilipino? Na baka libre lahat ng hospital bills natin, ang ganda siguro ng mass transportation natin, but in the end, tinuruan tayo na maniwala na mahirap ang Pilipinas. Tinuruan tayo na tayo mag-away-away sa isa't isa. Kulay pink ka ba? Kulay pula ka ba? Kulay green ka ba? Habang ang tao nag-aaway-away, mas marami ang hindi napapansin sa nasa taas. And sad part is even our education. Isipin niyo ang corruption sa Pilipinas, DPWH pa lang ang pinag-uusapan. Wala pa yung DepEd. Wala pa yung BIR, ano ba? PhilHealth, so on and so forth. Ang dami. And it's nature kasi ng Pilipino. Tayo mismo minsan magulang, tayo din na nagtuturo. Anak, huwag ka nang magulo, ito piso. Diba, sinusuhulan na natin yung anak natin para manahimik. Yes, tama. As early as yan, tayo. Sino po ang naka-experience ng Ghost Project? Pahingi, 1,000 may project ako. Tama. It's nature. Kaya, hindi magbabago ang mga politikong nakaupo kung hindi magbabago ang mga botanteng bumuboto. Hindi magbabago ang mga botanteng bumuboto kung hindi maaayos paano tayo mag-isip. And sabi ko nga, bakit I love network marketing? Kasi ito yung naging way ko to educate ang bawat kapwa ko Pilipino na medyo mas mag-improve na we can do better. We deserve better. Sa tagal na natin dito sa nangyayari, ako how I wish na masaksihan ko na maging first world country ang Pilipinas. Kung kaya, this lifetime. Kasi ang dami naman natin pera. Gaano kaganda ang Pilipinas? Ang ganda ng nature natin. Ang dami natin natural resources. Napakagagaling, napakatalino ng mga Pilipino. Napatunayan natin sa lahat ng larangan. Kaya kailangan lang natin may mga konting ayusin. At ito, magsisimula to sa maintindihan mo ikaw, na lahat ng cause, bakit ka ganyan, bakit yan ang paniniwala mo, it's simply because paano ka pinalaki ng magulang mo. Anong libro mga binabasa ninyo? Etong religion, hindi ko masyado itong i-enhance kasi baka magdebatehan po tayo dito lahat. Pero ang point ko lang, sigurado ko pag INC ka, hindi ka kumakain ng dinuguan. Pag Adventist ka, hindi ka kumakain ng crabs.
Pag Muslim ka, hindi ka kumakain ng baboy. Pag Katoliko ka, in short, ang religion ko, there's thousands of religion. Kaya huwag na po tayo magdebate kung sino pang maliligtas, sinong hindi. Hindi pa naman natin yan malalaman unless na, di ba, nandun na tayo sa kabila. Wala pa naman tayo. Dito muna tayo sa mga naiintindihan natin. If you want your life to become magaan at mas blessed kayo, huwag po kayo makikinig ng mga love song. Kasi ang love song po nagpapalungkot. Sige nga, mag-isip ka ng love song. Biglang maaalala mo yung loved ones mo. Diba? Susunod, maalala mo, ay dream na pala kami. Diba? Kaya dapat ang papakinggan yung music laging uplifting. Family and friends, you need to choose your circles kasi kung sino yung limang pinakakasama mo, ito yung magiging pang-anim. Hindi po ibig sabihin na networker na po kayo, ascenders na po kayo, yayaman kayo, hindi po. Kahit ascenders ka na, kung yung limang kasama mo puro negative sa buhay, ikaw po yung pang-anim na negative. Tama? Kasi hindi po ibig sabihin na nandito ka na, yayaman ka na. Hindi ibig sabihin, ayun yayaman, hindi. You need to change for your life to change. Tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-a-attract. Naniniwala naman kayo sa attraction. Yes! Kasi sabi ng iba, hindi daw magandang attraction kasi hindi ka daw naniniwala sa Diyos. Tinuro naman po sa atin, di ba? Pag ano lang yan? Kalimutan ko yung internet. Knock and the door will be open. Ask and you shall. Kasi ang sinabi naman, pag hiningi mo, ibigay. Kaya wala naman siya pinag-iba sa nag-a-attract ka. It's just the same nag-a-attraction ka. Okay, nagkataon lang kasi may iba-iba tayong tawag sa taas natin. May Jesus Christ, may God, may Allah, may ano ba ba? Buddha, may iba-ibang tawag eh. Pero kung i-trace mo, it's just the same. You're believing sa something na nasa taas na siya nagdadala sa atin dito. Now, you will never win sa game na called life. Etong laro natin dito sa mundong to, ang tawag dito is life. Hindi kayo mananalo kung hindi nyo naiintindihan ng rules. Ang mundo natin, maraming mundo sa loob ng mundo. At minsan, mapapansin mo, may mga weirdo sa life. Sports. Kung i-analyze mo, weirdo po siya. Bakit? Maglaro ka ng volleyball. Di ba para silang mga eng-eng? Ayaw mo naman pala ng bola, naglaro ka ba ng volleyball? Di ba paano ba volleyball? Ay, hindi, sayang. Ayaw mo naman pala ng bola, naglaro ka pa. Isa pa medyo mas eng-eng na mas mataas. Basketball. Ang dami-dami bola, nag-away-away sa isa. Yung mo rin papagkaliit-liit, hindi pa nilakihan. Eh kung pinigyan na naman sa rin, tig-iisa. Nilakihan yung green, di masaya kayo lahat. Nananahimik ka sa bahay, maglalaro ka ng basketball, takbo-takbo ka balik-balik. Di ba, imagine mo kung tama bang isip mo. At yun ang rules eh. Isang pinakamalalang sports, golf. Maglalaro ka ikang araw. Titirahin. Tapos pupunta. Tapos titirahin. Tapos pupunta. Diba? But that is the rules. You need to understand na ganun din ang life. You will never succeed in life if you're not following the rules. Ano ba ang ruling? Simple lang. Kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo, dapat ngayon pa lang sa buhay mo. Yes. Ano po ba ang future dito sa Ascend? Di ba magiging top earner kayo? Yes! Ano po kayo? Top earner! Ano po kayo? Top earner! Now, for our dreams to become reality, kasi nagsisimula po siya sa thought form. Ang thought form, para maging realidad po siya. Kung paano kayo matulog, yun na po ang formula. Ano yun? Okay. Hindi ka pwedeng mangyari dito sa physical form mo kung hindi ka makarating sa future.
Kaya mapapansin mo, lahat ng taong successful, if you're going to ask them, ano ang pakiramdam? Minsan nabibigla sila. Ano pakiramdam na kumikita ng palaki? Ano pakiramdam may kotse ka? Honestly, hindi sila nabibigla. Kasi, maraming beses nilang na-experience yun. Kaya nakakabilan tanong na, ano pakiramdam? Bago nangyari sa kanila na nagkakotse sila, naramdaman na nila na paulit-ulit na may kotse sila kahit wala pa silang kotse. Now, paano ko ninek na ang pagtutupad ng pangarap para kang natutulog? Simple lang. Pag matutulog kayo, anong unang inisip mo? Matutulog ka. Pag matutulog ka, di ba magpiprepare ka? Liligo ka, maglilinis ka. Sa babae, kung may mga ritual kayo, kung mga nilalagay nyo sa mukha nyo, sa katawan. Tapos ayusin mo yung kama mo. Then after mo ayusin, mag-on ka ng aircon or electric fan. Tapos pag-higa mo, tulog ka na ba? Hindi ka. Pipikit ka. Pag-pikit mo, you're going to pretend na natutulog ka na. Then habang matagal ka nagpipretend, maya-maya, tulog ka na. Then kung gusto nyo maging mayaman, dapat ngayon pala ang pakiramdam nyo. Mayaman. Mayaman bang takot sa subscription? Doon pa lang mararamdaman na yan. Hindi ka dapat natatakot sa 1,000, 2,000. Pag may bayarin, dapat nakangiti ka. Wala ka man pera ngayon, pero the moment na sinisingil ka, tinitiwalaan ka na nga ng mundo na kaya mong bayaran yun. Mas maraming problema ka, mas maswerte ka. Bakit? Tinitiwalaan ka. Hindi ibibigay yan sa'yo kung hindi mo yan kaya. Ang tagal-tagal na ng problema ko, hindi pa rin nagbabago buhay ko. Isa lang po yan, hindi mo kasi hinaharap. Harapin mo ng head-on. Lahat ng sitwasyon nyo, head-on. Kung ano man ang nangyayari sa inyo, ito lang talagang tanong isa lang. Ano kaya tinuturo sa akin ng sitwasyon na to? The moment na malaman mo kung ano tinuturo sa'yo, isa lang ibig sabihin nun, makaka-level up ka na. Ipupusta ko sa lahat po ng kapos ng pera ngayon. Isa lang naman ang meron sa'yo. Konti lang kasi ang time mo doon sa nagpapasok sa'yo ng pera. Mas marami kang time, magdrama. Mamansin ng buhay ng may buhay. Na nag-aabang ng part 3 ni Salvi ko. Ano point ko? Actually, there's nothing to watch it. Huwag ka lang mag-apekto masyado. Kaya gamitin mo siya as mas lalo kang mag-enjoy, makulitan. Kasi wala rin na magagawa sa kanila eh. Pero meron kayong pwedeng magawa sa buhay po ninyo. And always remember this, ang ekonomiya po are designed na mas magmahal ng magmahal ng magmahal. Kaya huwag na po kayo nabibigla na bakit ang mahal na ng bilihin. Design po ang ekonomiya na magmahal kasi dapat ang pera nagsisirculate. Eh since ang pera non-stop na nagpiprint tayo na nagpiprint, pag hindi po nagsisirculate na nag-circulate ang pera, hindi po maganda sa ekonomiya. Kaya kailangan magmahal ang bilihin para mabilis ang circulation. Di ba pansinin nyo, sa mga uso sa Gen Z ngayon, yung malalaking pantalon, nakikita niya ngayon? Nung panahon ko po, ang tawag po namin dyan, elephant. Nung panahon nila Sir Rick, ang tawag po doon, ambil. Tama po ba? Bell bottom. Bell bottom. Saan ba yung ambil na yan? Di ba? Yung gumagano'n pa sila doon. Di ba? Gumagano'n na 90s. Umiikot lang lahat. Kaya, ang mundo, huwag niyong intindihin ano nangyayari sa gobyerno, huwag niyong intindihin nangyayari sa labas, intindihin mo ano nangyayari sa inside. You can never correct your outer kung hindi magiging maayos your inner. At hindi niyo siya maayos kung hindi ka aminado. In short, lahat ng nangyayari sa'yo, sino may kagagawan? Eh, paano kung ulit-ulit kang niloloko? Sino may kagagawan? Ikaw kasi nagpapaulit-ulit na nagpapaloko. Eh, ba't kasi hindi mo i-dispatch sa buhay mo yung naloloko sa'yo? Lagi kang naaabuso. O, sino may kasalanan? Sila ba o ikaw? Kasi lagi kang nagpapaabuso. In short, you should learn mas madaling magbago ang buhay kung lahat ng nangyayari sa'yo ang may kagagawan. Ba't hindi ka pa kumikita? Bakit ka kumikita? Nai-gets po natin?
huwag na huwag kayo mag-blame kahit saan kasi isang tao na naghahanap ng sisisihin, hindi ka naman mauubusan talaga ng sisisihin. Clear? Yes! Kaya, para mabago po natin ang resulta natin, dapat ngayon pa lang, ano po kayo? Okay. Ano po kayo? Dapat, laging ganyan po ang energy ninyo. May pera man kayo o wala. Marami man kayong pay-in o wala. Nakakuha mo man ang gusto mo or wala. Iisa lang dapat. Ano ka? Dapat dumating sa point na lagi na yan ang default mo. Isang araw magugulat ka. Actually, huwag na natin patagalin. Yung emosyon yung yan, sundin nyo lang yan. Kahit isang, ngayon na, month na to. Pero pa tayo almost 80 days. Lagi ka magsabi kapag kagising ka mga top earner ako, 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 top earner ako. Bago ka matulog, top earner ako, top earner ako, top earner ako, top earner ako. Energy mo natin maganda. Ang mundo, ang currency ng mundo is frequency. Hindi po siya marunong umintindi kung ano ang iniisip mo, ang naiintindihan kung anong nararamdaman mo. Kaya dapat maramdaman nyo na talagang top earner kayo sa lahat ng ginagawa nyo. At doon na papasok yung alignment. Pag sinabi pong alignment, itong lagi kong sinasabi, ito lang na apat na to ang dapat mag-unite. Ito ang palatandaan lang yan, para hindi po masyadong magulo. Ano yung sit? Ang S is sound. Kung top earner ka, dapat ang lumalabas sa bibig mo, hindi ka dapat naglalabas ng negative. Ano man ang nangyayari sa'yo, walang maling nangyayari, may maling nag-i-interpret. Tama? Nagasgasan ng kotse mo. Ang positive ang interpret, totoo may kotse ako. Tama? Kasi pag wala kang kotse, sigurado ko hindi yan magagasgasan. Yan ang pera. Parang ako nung isang araw, si Nicolo, tinext ako. Ako pa sisisihin eh. May gasgas yung sasakyan. Sabi ko, ikaw gumamit niya. Sabi niya, parang hindi naman ako. Kayo nila din gumamit. Kung bira naman, tuturo na naman kami. Pag tingin, may gasgas nga. Sabi ko, paayos mo na sa insurance. Sabi ko, insurance naman yan. At least, insurance ang babayan. Sabi niya, oo man. In short, normal na may nasisirang gamit pag may gamit po kayo. Yes. Na-gets po ninyo? Yes. Kaya dapat, lagi doon ka sa focus sa positive. Kung wala ka nang makain, hindi dahil sa mahirap ka, nagda-diet ka. Tama? Naglalakad ka. Kasi wala ka nang pamasahe. Masakit sa tenga. Ang tawag doon, nag-exercise ka pa. Napakaswerte ng wala masyadong pera, walang ka-challenge sa inyong pagdadiet. Tingnan niyo yung mga mayayaman, hirap na hirap mag-diet. Ikaw, walang ka-challenge sa iyo. Tama? Marami kang utang. Huwag kang malungkot. Tandaan mo, ginamit mo na yung pera ng ibang tao. Kung may malulungkot, dapat sila yung bibig. Ang pinakamaganda pa dito, meron kayong taga-motivate at taga-remind. Yes. Yes. Tuwing sinisingil ka ng may utang sa'yo, di ba nakukuryente ka? Tama! Kaya, habang nagiging masaya ka sa nangyayari sa'yo, mas mabilis siyang mawala. Pag rinamahan mo yan, nilungkutan mo, di mo parang ito na napakasimple. Ang time, hindi siya totoo. Magkaiba ang time. Magkaiba ang time nang pumasok ka sa favorite subject mo sa time nang hindi mo trip yung teacher mo. Kahit pareho isang oras yan, yung isang oras ng subject na hindi mo trip, ang tagal. Yung favorite subject mo, pag ito, tayo na. Kasi lang mo yung ginagawa mo. Yun ang importance po na dapat maintindihan ninyo. Matuto kayong kontrolin nyo kung anong lumalabas sa bibig nyo. Kasi kayo naman po ang nagsasalita niyan. Clear po ba tayo? Yes! Sunod, emotion. Ngayon pa lang, dapat kung ano ang pakiramdam nyo pag may mga sasakyan na kayo, anong pakiramdam nyo pag nakuha nyo ng pangarap nyo, anong pakiramdam nyo pag marami na kayong sasakyan, mga bahay, properties, naabutan na kayo ng iba't ibang bansa at
nag-i-encash ka dyan ng milyon-milyon, linggo-linggo, ngayon pa lang dapat yun ang pakiramdam. Ayaw ka maglakad, kahit may mga bayarin na okay lang, nakangiti ka lang kasi pansamantala lang yan. Bayaran mo yan. Clear? Ang actions nyo, pangmayaman. Ang pangmayaman, hindi lagi nagpapalibre. Nakang iba sa inyo, nagkakape, pati yung asukal, inuwi nyo. Panggamit ko sa hub. Dapat, pangmayaman, pwede ko man magkape, tama lang. Wala nang uwian, parang alam mo yung bagong opening nitong ano, o Cassandra, yung may mga bato-bato dyan na nilagay si Sis. Yung mga bato na yun, pang-absorb yun ng mga negative energy. May ibang distributor, inuwi yung mga bato-bato. Oh, now, tingin nyo, positive nangyari sa nag-uwi. Hindi ko na alam, baka nga wala na ngayon yung dito eh. Kasi, akala niya, panalo siya, yung inuwi niya, negative energy. Dala-dala niya dun sa bahay nila. Tapos nagtataka siguro yun, kaya parang daming malas nangyari sa buhay. Hindi lahat ng nakukuha niyo swerte. Nagigets mo natin kaya dapat, ngayon pala, kung paano ang isang may pera, huwag ka masyado magpapalibre. Kung gusto mo, ikaw manlibre kahit in a small scale, ikaw nagbibigay. Wala ano yun eh. Kasi, ako may quota ako per day, di ba alam niyo naman po na ang isang pangpasaya ko, pag may nag-meet akong birthday nila, on that day, kung example, birthday nyo ngayon, napakita nyo totoong birthday nyo, binibigay kong 3,000. Kanina naman, may nakasabay ako, nagpapayos ako sa parlor. May kasabay akong taga-kabila. Kwentuhan kami, kumusta ka, bla 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 bla, birthday daw niya. Sige, anong gagawin ko? Delivery mo ng pag-ano ko, ito papagawa ko. May tinanong ko yung ano, sige, ate, ano ba ba? Magpapariban ka kayo, 4,000. Delivery ko. Kaya sa akin parang, pera is just money. Pag ang pera hinahabol mo, 4 paa niyan, lalayasan ka niya. Dapat ang pera lumalapit sa'yo. Lumalapit ang pera sa mga taong positive. Yes! Sa mga taong masayahin. Yes! Sa mga taong magaling mag-solve ng problema. Yes! Kaya kung ikaw puro ka problema, sigurado ko ikaw yung puro bayan. Nagigets po ninyo? Kaya dapat actions nyo, magaling kang problem solver. Daw rin may problema, pagpunta kayo umiiyak, paghiwalay, yung nakangiti ka. Hindi yung downline, wala namang problema, paglapit sa'yo nagka-problema. Ha, mga SE, ang trabaho natin, magbigay ng solusyon, magpagaan. Clear? Yes! Letter T. May spelling ko. Kahit hindi na lang tayo, kung tama yun ulit. Ngayon, yung sound, emotion, action, thoughts. Talagang mali, di ba? Saan yung medyo dito? Mali pa rin. Dumating na ako sa buhay ko na ayaw ko ng diskusyon. Kung sabi ko, 1 plus 1 is 3, okay na, perfect. Masyado tayong righteous minsan sa buhay, kaya nakakalimutan na natin maging masaya. Na ang mundo naman natin dito, it's just paano ka nagkakaroon ng pasasalamat. Kaya sa akin, eto maging align to, dapat kung anong lumalabas sa bibig nyo, anong nararamdaman nyo, anong action siya, at anong iniisip nyo, dapat iisa. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng abundant ng buhay, dapat lahat ng yan, abundant yan ang iniisip ko. Yes! And pinaka-powerful po na mag-break ng lahat ng negative na nangyayari po sa atin, isang word lang po. Kahit anong nararamdaman nyo ngayon, ano man ang sitwasyon nyo ngayon, magpasalamat kayo sa lahat ng meron sa inyo. Yes! Yes! Tandaan pa ka naman po. Gusto niyo po ba yung dasal niyo po makuha niyo lahat? Yes! Majority sa atin, mali ang pagdadasal natin.
Kasi ang pagdadasal natin is more on Lord, pahingi. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto ko na nito. That is negative vibration. Bakit ka nang hihingi? Ang dapat, nagpapasalamat ka. Kung meron isang batang maliit, binigyan yung bata ng candy. Candy, sabi ng bata, ayoko na! Gusto ko chocolate! Masarap po mabigyan pa ng candy yung bata? Hindi. What if yung scenario number 2, yung bata, candy. Candy! Masarap po mabigyan ulit? Yes! What if tayo yung bata yun? Binigyan ka na ng magulang. Binigyan kang tinitirhan. Gaano kayo kaswerte na nakakapaglakad kayo ng normal? Gaano karaming tao na nasa ospital hanggang ngayon malamang walang gamot o hindi maayos ang buhay? Nakakain kayo ng maayos, walang gera sa Pilipinas. Kailan ka man ba nagpasalamat ng mga nangyayari sa iyo? Kailan ka nagpasalamat sa unan mo na araw-araw nandiyan? Kailan ka nagpapasalamat sa kumot mo, sa higaan mo? Kailan ka nagpapasalamat na kahit paano nakakain ka sa labas? And yet, mas lagi mong sinasabi, kulang. Paano ka bibigyan ng marami? Mukhang dami ng binigay sa'yo. Hindi ka man lang marunong magpasalamat. Yes. Now, for me, i-start natin na lahat ng nangyayari sa atin, we need to be thankful of. Kasi, pag ikukumpara mo ang sarili mo sa bata, you're still lucky. Marami kang labahin, huwag ka magreklamo. It is a proof na marami kang damit. Yes. Kung ayaw mo ng maraming labahin, ipamigay mo lahat ng manita. Nakatulong ka na, wala ka pang labahin. Diba, ang simple ng buhay. Tayo nagpapakamulikado. Now, for me, simulan niyo kumaga niyo at tapusin niyo ang gabi niyo na nagpapasalamat. Yes, Mike. Kaya nga po yun ang pinaano namin sa inyo na bakit ginagawa namin, you need to be to say something you're grateful of. Kasi konti ang may talent na ganito. Kaya pag pinagkukwento kayo, paano po sa inyo? Salamat po, na-invite po ako ng upline ko. Salamat po, nandito po ako ngayon. Magpapasalamat ka lang, tinatamad ka pa sabihin kung gaano kaganda yung mga nangyayari sa'yo. Kaya starting mo sa ganun kasi end of the day, napakaswerte natin kasi sa dami natin pinagdaanan hanggang ngayon, nandito pa rin naman tayo. Yes. Hindi ka dapat matakot kasi 100% ang accuracy natin na masosolve natin lahat ng problema natin kasi sa dami ng problemang dumaan, buhay ka pa rin naman hanggang ngayon. Nasolve mo pa rin naman lahat ng pinagdaanan mo. And ang worst, yung iniyakan mo, pinag-limahan mo ng sobra. Tapos ngayon pala parang walang halaga. Ako nung bata ko nakikipagsuntukan ako sa tansan. Alam niyo yung tansan? Yes. Di ba yung kinokolect tayo ng mga bata? Nagka-touchy pa kami na. Nag-aaway kami na. Tapos minsan pag tumagal na sa loob ng bahay mo, magkakaroon ng mga kalawang. Tapos itatapon mo lang din naman. Di ba? Pero makipag-away ka pa dahil doon. Kaya gano'n ang life. Kaya kung anong meron sa inyo right now, enjoy it. Kung anong sitwasyon nyo, enjoy nyo. Kung andyan tayo mahal nyo sa buhay, spend time with them. Kasi minsan nagiging problema natin, we're so busy making money para sa loved ones natin. Tapos in the end, habang ginagawa yung pera niya, nakakalimutan naman natin sila. Have a balance. Kasi hindi naman po talaga totoo na pag marami kang pera, sobrang saya. Hindi po. It's how you make your life na mas magpapasaya sila. And the same sa pag-network, enjoy niya kasi po ako. Nung nagsisimula po ako sa network, masaya po talaga ako. Masaya akong nagugutom. Masaya akong busog. Masaya akong bumabiyahe. Masaya akong nai-Indian. Masaya lang po ako araw-araw. Naalala ko dati, sobrang saya ko pag may pera ako kasi makakain ako sa 7-Eleven nung may kanin. Yung rice meal. Big time ako nun pag 2 rice meal order ko. Pero pinakamayaman ako nun pag may dagdag na soft drinks. Pag walang-wala, itlog, 1 pirasong itlog, pupunta ka ng mall, doon pa ako sa food court umiinom ng tubig kasi libre. Masaya akong ganoon. Hanggang ngayon sa sitwasyon ko, masaya pa rin ako. Try to imagine, magiging hindi ba ako masaya? Kanina pa ako mag-aalas 12 tanghali, nasa project office na nagsasalita. Hanggang ngayon, matatapos tayo dito. Hindi ko alam kung anong oras ay matatapos. Try to imagine kung hindi ko love itong ginagawa ko. Hindi ko masusustain itong gawin. Kung pera lang ang
ang basis, di sana noon pa ako tumigil, noon pa ako kumikita ng malaki. But ginagawa ko to because I love my craft. Yes. Wala nang kasing sarap na marami kang taong natutulungan. Sa inyo, nakikita ko mukha niyo paano biglang parang gumagana ng nagbabago. Kaya, nagsasabi kayo, ang sarap kayo magpagaan ng pakiramdam ng ibang tao. Yeah. Kaya sa akin, you need to love it, and dito kayo magsimula lahat, maging align, kaya magkalagitan lang po kayo. Pag isang hirap-hirap na yun, hindi ka na align. Mga labit na, pinakamadali yan, alignment nyo, ito lang. Bakit yung sinasabi ko yan ang hindi mo gusto mangyari? Kasi mas madalas. Kaya maraming nagkangarap na yumaman na hindi yumayaman kasi mas sinasabi yung ayaw nila kaysa yung gusto nila. Clear? Yes. Kaya matuto, mag-problem solve kasi habang lumalaki yung grupo nyo, nadami po talaga problema nyo. Kaya para hindi ka malungkot na marami kang problema, maging masaya ka na lang na pag may problema ka. Tandaan mo, magiging masaya kayo sa problema nyo pag hinaharap nyo. Kasi pag hinaharap nyo, hindi naman yung problema na pagdating ng oras eh. Clear? Yes. Okay, ngayon, i-ship natin yung programming po ninyo. Babaguhin po natin siya unti-unti. Kaya I suggest na maliban dito sa One Day Network Mastery, makapag-attend po talaga kayo ng switch on. Kasi yun po continuation po nito na ma-ship. Just give me within a year time. You will become a new person. Magbabago po kayo ng kaya sabi ko nga, ito, action na po natin gawin. Naging wake up call ko sa Nina eh. Kasi paano ko nasusustain na maging masipag everyday? Paano ko nasusustain yung energy ko to? Ba't ko pala sinusolo? Minsan tinuturo ko rin sa mga ibang leaders ko, pero paisa-isa. Kasi ko, ba't hindi ko idamay lahat? Ba't hindi ko ipakita yung actual na work ethics ko? Ano yung dapat gawin na ng ganito? Para masusilan, makita nyo mismo. Kasi ang technique ko, inahati ko po yung isang araw ko, ginagawa ko 3. Yun ang isang sekreto, kaya hindi nakakapagod. Imagine mo 3 yung isang araw ko. Mamaya i-explain ko paano ko siya ginagawa. Dito siya ship yung program. Dito na po tayo. Gusto ko po, tulungan niyo po ako magbasa. Okay, pwede po bang basahin natin dito lang? Okay, 1, 2, 3, go! From beginning to power thinking. Okay. In fairness po sa batch na to, mataas na po agad ang energy niyo. Kasi yung mga unang batch, yung unang babasa, ang baba pa ng siguro nagsipag-kapi kayo, no? Mataas na agad kasi ng energy. Normally, inaakit ko pa yung energy niyo eh. Okay. From limiting belief to empowered thinking, marireplace niyo po yung lahat ng mga doubts niyo sa sarili niyo by doing things na maliliit na ma-achieve niyo. Kung hindi ka pa nakakaroon ng direct at medyo nalolow moral ka na, baguhin mo goal mo. Kaysa ang goal mo ka-direct, ang goal mo ma-reject. Ang goal mo, ma-reject ng 10. Grabe naman yan kung hindi mo pa yung magawa. Diba? Eh, ang tanong iba, paano mo ang goal mo 10 ma-reject, may nag-join? Grabe naman kung malungkot ka pa, maganda na, isumali. Diba? In short, kailangan nyo lang po. Ang iba sa inyo, kung mababatingin nyo sa sarili nyo, ay hindi ko po kayo sa masisisi kasi minsan kung gano'n ka na palaki ng magulang, lalo pa yung mga sinaunang magulang, medyo confused din po kasi yung mga parents noon. Na meron, anak, huwag kang lumabas kasi may mga bisita. Di ba? Sobrang pang down yun sa emotion ng bata kasi ba't parang kinakaya ako? Magulang ang mga magulang noon kasi anak, bata pa lang, anak, o pagkakain mong marami, tulog. Di ba? Nadaanan niyo po yan sa mga magulang ginagawa. O, nung bata, pagkakain ng marami, papatulogin. Nung matanda ka na, kain ka ng maraming galit na magulang. Nung pagkakain natutulog ka, batugan ka. Eh, sino ba nagturo? Magulang. Diba? Tuturuan ka maglakad nung nakatsera ka galit. Tama. Saan ka na naman galing? Magsalita ka nung sumagot, sinampal. Sumasagot ka. But always remember this. Sa mga kabataan, hindi ko na po alam kung saan ba ako lilinya. Kabataan. Sa mga kabataan po, or sa may mga edad na rin, kung may mga sama pa po kayo ng loob sa magulang nyo, starting today, ikat nyo na po yun. Wala naman pong magulang na hindi niya po mahal ang anak.
Lahat ng magulang, minahal niya ang anak niya sa pagkakaalam niya na klaseng pagmamahal. Tandaan nyo, ang mga magulang po natin, first time din po naging magulang. Hindi naman po yan maraming beses na naging magulang. Kaya, we need to forgive them kasi minahal din naman nila tayo. Now, may tatanong lang ako sa inyo. Kasi hindi mag-start ang changes sa life nyo kung ang dami nyo pong packages. Ang dami nyo sama ng loob, ang dami nyo ganito. Kaya, itatanggalin natin siya isa-isa. Ngayon, may tatanong muna ako sa inyo. Ano yung pinakamahirap, sino ang pinakamahirap patawarin? Yung pinaka-gumawa sa'yo ng masama? Yung kaibigan mo na nag-traitor sa'yo? Yung kaaway mo? Sino ang pinakamahirap patawarin? Ngayon, bago ko po yung sagutin, pasilent mo muna ng mga phone nyo. Para dire-diretso po tayo. Okay? Kasi sa susunod po, irarapon na natin yan. Okay? Ngayon, what if magtitimpla po ako ng pineapple juice? Yung pagtimpla ko ng pineapple juice, ginawa ko, tinimpla ko. Kasi yung lasa, na hindi masarap, maasim na maasim. Eh, gusto ko ng panibagong masarap na pineapple juice. Nagtimpla ulit ako. Kung paano ako magtimpla ng una, inulit ko lang yung timpla ko ng pangalawa. Ano magiging lasa? Hindi, pangit pa rin. May timpla na naman ulit ako. Kasi gusto ko lang panibagong lasa. Pero inulit ko lang yung ginawa ko. Anong lasa ulit? Ulit ako ganun, pero gusto ko ng ibang lasa. Pero ulit ang ginagawa ko. Same pa rin lalabas sa akin. Anong tawag sa akin? Okay. Ano tong ibang tawag? Bobo. Ano ba? No, ito po yung problem. Di ba nakakatawa? Di ba tinatawag natin bobo? Tanong ko, sa bawat isa sa inyo, bakit yung sinaunang-una nyo pang pagkakamali hanggang ngayon, paulit-ulit mong iniiyakan pa rin? Ano tawag sa inyo? Now, we need to forgive ourselves kasi wala namang perfect na tao. We are living in a perfect world because of all the imperfection na meron dito. Yung lahat ng pagkakamali natin, yun ang nagpatibay sa atin. Yung lahat ng betrayal na nangyari sa atin, yun ang lalong nagpatatag sa buhay natin. Hindi naman magiging masarap ang ngiti mo kung hindi naman masarap ang iyak mo. Hindi naman masarap yung pag-akit mo ng stage, papalakpakan ka kung madali lang pinagdaanan. We need to understand na kung meron tayong dapat i-forgive, it's us. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob ng kahit kanino kasi they have their own journey. Lesson sila sa atin. Lahat ng nangyayari sa atin may purpose bakit siya nangyayari. Bakit siya dumaan, bakit siya nawala, bakit siya nag-stay. May purpose po lahat ng yun. And for me, forgive nyo lahat ng tao mamaya pagkatapos po natin mag-usap. Kung kaya nyo i-text nyo. Kung kaya nyo i-call nyo. Sabihin nyo lang, pinapatawad nyo na, no string attached. Hindi mo lang. Tapos move on ka na. Kung hindi mo naman gumagawa, then try sa isip mo lang. Kung yung tao may sama ka ng loob, wala na dito ngayon sa mundong to, sabihin mo na pinapatawad mo. Kasi sabi nga, we need to forgive everyone. Not because they deserve to be forgiven, but you deserve a peace of mind. Tayo po ang lugi pag ang dami nating sama. Clear? Yes. Okay, number 2. 1, 2, 3, go! From excuses to execution. Ito po, from breaking free from the loser's habit of alibis. Kahit anong rason nyo, meron ako dyan kayang itapat na 100 times na race, way. Hindi ka totoong lagi kang late kasi traffic. Late ka lang umalis. Hindi gipit ka sa pera, matagal ka lang nagsipag. Tama? Kasi yung bayarin mo, nababayaran mo rin naman eh. Late ka nga lang isang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Eh, ba't hindi mo kasi sipagan ng mas maaga? Ba't hindi mo sipagan ng taon para ngayon? Ikaw bang advance na nagbabayad? Walang, hindi ba kayo nag-asawa na lagi kayong gigit? Ako, sa akin dati nung nag-rent ako ng condo, nakikiusap sa akin yung may-ari ng condo.
Lim, Mr. Lim, baka pwedeng bayaran mo kami quarterly, huwag ng 1 year. Kasi pag nagbabayad ako normally January, lahat ng bills ko binabayaran ko ng 1 year. Kasi tinatamad ako dati nung wala pa ako mga tao, mga Indiano, siyempre pupunta ka ng bayarin, pipila ka pa, nanginaya ko ng oras. Eh kung bayaran mo ng buo, di isang beses ka lang nagbayad. Kaya yung sa akin yung nag-renta ko, nakikiusap kasi nga siguro nauubos nila agad. Babayaran din ng January, baka February ubus na. Hindi mag-aantay sila next year pa bago rin ako magbayad. Kaya gusto nyo siguro quarterly para may natatanggap pa rin sila. Yun yung mga problema ko before. Na sana mabilis kayo magsawa sa nangyayari po sa inyo. Hanggang kailan tagapalakpak kayo? Kailan kayo papalakpakan? Hanggang kailan nakikisabay ka? Kailan naman ikaw naman yung may sumasabay sa'yo? Di ba masarap naman ang problema mo pang gasolina? Isang problema mo pang extra rice. Kailan mapupuno ng laman ng pagkain ng mga rep nyo? Sa mga haber, kadalasan may rep na hindi naman naka-on. Mas malalaki ka ang nakalagay ng tubig. Maraming tubig. Nasaan yung abundance? Kahit man lang once a week, puno yung laman ng rep. Masarap pa lang pagbukas mo. Di ba pagbukas mo sapatos? Ginawang cabinet yung rep. Ang point ko, isa buhay pag sinabing abanda. Hindi po dapat puro lang salita-salita, hindi natin sinasuboy. Tapos, maging mabango ang hub nyo. Maging mabango ang bahay mo. Di ba, payaman. Ikaw mismo, yung ilong mo hindi na naniniwalang yayaman ka eh. Di ba? Kaya yun sa akin na hindi kailangan maging bongga, hindi kailangan maraming pera para maramdaman ang pagiging buhay mayaman. Linisan mo lang, maging positive ka lang na tao, mas more on giving rather than receiving. Doon pa lang magbabago ng buhay niyo. Clear po ba tayo? Yes! Okay, kaya bawal ang excuses. Pag may pinapagawa, ang sagot, yes, apply, at gagawin lang. Kaya ako ruling ko na dapat lahat ng events, attendan nyo. A-attend po ba kayo sa launching? Yes! Marami ka po ba? Yes! Ilan kaya ang madadala mo sa launching? Diba? Naka-apply, meron akong isang bus. Diba, pagdating, driver pala ng bus. Isa lang. Isa Ngayon pa lang dapat mag-visualize na. Mabilis gumana ang attraction nyo pag mas detalyado po kayo. Nakikita nyo mismo sino-sino sila. Kaya dapat nakikita nyo, aakit po ba kayo sa stage? Yes! Sino yung mga nag-talk sa atin nung sa sa Metro 10? Sino yung tatlong sharer? Tanya, sino ba? Apat pa pala, si Tita. Nang anong point, dapat nakikita nyo rin yung sharer ka doon. Anong suot mo, anong ikakwento mo, dapat gano'n. Gano'n ka detalyado. Kasi nung ako po, nagsisimula dati, nakaupo dyan, tinitingnan ko yung katabi ko, tingnan mo yung kaliwa mo. Tingnan mo yung kanan mo. Kung sa likod mo, ang tawag dyan, kalaban mo yan. Kaya, in a nice way, competition is not bad as long as ginagamit mo siya in a positive way. Pangit ang competition pag, hindi naman yung totoo kumita, chamba lang. Yan, yung mga bitter, pangit yan. Pero tumitingin talaga ako. Sinong pinakamagaling dyan? Halat ko sa'yo. Pag nakita ko yung magaling, bit-bit niya training, 5, susunod magbibit ako 10. Nakita ko hindi siya umuwi, hindi na ako uuwi. Nakita ko maaga siya mas aagahan. Ganun ako. Kaya tingnan yung mabuti, dapat pagdating ng oras, ganitong training pa lang, eto pa lang, grupo mo yan. Na ikaw na nagre-request upline, pwede po ba magte-training ako ng ODNM? Buong grupo ko lang. Ang tamang tanong ilan attendees gusto mo? Ganun dapat. Hindi yung iba. Pwede ka bang ma-invite sa training? Kaya lang, dapat Sabado, dapat alas 3, dapat ganun. Hindi, ikaw yung may kailangan eh. Ang pinakamasarap na tanong, pwede mo bang i-training grupo mo? Kaya lang ka-available. Kasi paano ka tatanggihan? Nagigets yun po. Kaya ako dati, pag sinabi, gagawin. Joseph, pagbalik namin, gusto ko 200 ang attendees mo, magte-training kami. Sagot ko, yes po. Dati naalala ko, Bicol.
Tatawagan ako alas 6 ng gabi. Kasi siguro feeling ko pag kulang na sila sa attendees, saka ako naaalala. Kasi Bicol eh, syempre ipa-priority yung mga taga Manila. Tatawagan ako niya ni Sir John. Joseph, sige yes sir, may training bukas sa company, bla bla bla. Sabi ko, congrats sir ah. Eh kaya lang, gusto ko kasama ka. Imagine mo, alas 6 ng gabi. Anong sagot ko? Yes, up lang. Sabi ni Sir John, okay, kita-kisahin bukas. Yes po. Pagbaba ko, wala akong pera. Mag-iisip diskarte. Meeting ko grupo ko, ang bagal kami. Ang explanation ko, ako atin sa Manila, matututunan ko, ituturo ko rin sa inyo. Yung gastos natin, mas konti lang. Buwan diskarte, punta Manila, balikan. Pagbalikan, atin ang training, uwi na ulit. Discount. Uy. Sir John? Eh ako nung binibigyan naman ng task nila sir, mga ang bossing ko dati, hindi talaga ako tumatagi. Kasi alam ko nandun ang proof. If namimili po kayo sa isang sitwasyon sa life nyo, always choose the hardest. Kasi yan ang magpapadali ng buhay mo. Pag ang pinili mo lagi madali, yan po ang magpapahirap ng buhay. Kaya sa matatagal na po sa industry, alam niyo na kung bakit. Diba? Always choose the hardest. Kasi sa basketball, sino ang pinakamagagaling? Yung grabe mag-training. Sa military, sino ang pinakamagagaling? Yung grabe din ang training. Sa network, ganun din. Ito yung purpose nito. Na actually, bakit magkakaroon tayo ng training? Normally nga ako, binabasag ko pa rin kung takot ka ba dyan sa mga rights? Hindi ka takot? Kahit konti? Medyo. Yan. Okay. Magandang sign yan. Kasi yun po ang mga sinasama ko talaga sa mga rides. Kung ano yung hindi mo kinakain mo, ipapakain mo. Hindi ka mahilig sa gulay, halika dito kain ka. Kasi kailangan you need to face your fear. If you're going to face your greatest fear, ano bang mahihirapan ka? Takot po ako sa ahas. May alaga po akong ahas sa bahay. Mga, ilang taon na ba yun? Mga 18 years na po sa akin. Nagsimula po siya maliit na ganito. Ngayon, mga 5-6 na lalaki na magbubuhat kasi laki na po ng kita. Takot ako sa ahas. Kaya nung inaalagaan ko yun, iniiwan ko lang. Minsan maliligo ko, iwan ko sa kama ko. So mamaya kunin ko. Habang naglalaro ako Dota, nandito lang. Sabi sa akin ng iba, alam ba't ka nag-alaga ng ahas? Hindi mo ba alam pag nagutom yan, nangangain niya? Eh sabi ko, ba't mo kasi gugutumin? Pakainin mo na maayos. Di ba, kahit tao naman, subukan mo gutumin ka. Di ba, iinit din naman ang ulo mo eh. Ang ahas naman, at least yung ahas pag busog na, tigil na. Di ba, no? Takot ako sa ahas, nag-alaga ako ng ahas. Ang sign ko na dapat gawin ko isang bagay, pag sinabi mong hindi ko kaya. One time sabi ko sa apply, bumili ako ng motor Ducati. Sabi ko, gusto ko magmotor kasi from Manila to Bicol. Sabi nung apply, huwag ka, delikado yan, Joseph. Nagmotor ka naman yung mga maliliit na motor, first time ang big bike, delikado yan, laglag namin sinabi. Kasi okay po apply. Kinabukasan, alis ako. Kasi sabi mo hindi ko kaya, hindi na ako papakain. Nakauwi ako ng Bicol. Pag-uwi ko yun, galit na galit si Papa. Si pag-uwi, kung nag-aalmusal ako, umagaw naman eh. Sa'yo na yung motor na yan? Sige ko, opo. Nagmotor ka galing Manila? Opo. Hindi mo alam, delikado yung ginawa mo, pwede kang aksidente, pero wala. Sige, Papa, kumakain po ako, at nandito na ako, tapos na rin naman. At hindi ko na po ulitin. Kaya okay na tayo, pati na tayo. Takot ako sa heights, nag-skydive ako sa Las Vegas. Hindi ko yung makalimutan kasi ang paniniwala ka sa buhay, pag mamamatay ka, patay ka na. Sabi ng iba, ala, grabe, biglaan yung pagkamatay na. Meron bang namaalam? Meron bang nag-schedule? Bukas, alas 3, ang hapon, no? Pag oras yun na, oras yun na. Kaya nung paniniwala ko sa buhay, di pag namatay ka, mas masarap mamatay na ginawa mo yung gusto mo kaysa nabuhay ka dito na para kang patay. Kasi puro ka takot, or hindi ko yung kaya, hindi ko yung ganito. Ako dati namamasada ko ng 5 years. Sabi sa akin ng mama ko, tigil ko na daw pamamasada.
Sabi niya, hindi naman tayo anak mahirap, hindi naman tayo sobrang pigil mo na yan, delikado yan. Kasi kung mama, mas delikado naman buhay ng pulis, buhay ng security guard. Ako namamasada lang naman ako. Anong delikado sa ginagawa ko? Kaya ilang paniniwala ko sa buhay na kailangan po natin gawin yung bagay na nabubuhay tayo. For so long, ang dami po sa atin na hindi natin ginagawa because we're afraid. Nilagay tayo hindi may kaya, hindi may pwede, nakakatakot yan. Mas magiging maganda ang mundo to kung marami tayo sa earth na to na nabubuhay, na ginagawa yung bagay na nagpapabuhay sa atin. Bakit ko siya alam? Kasi pag nag-network ako, pag may sakit ako, pasalitain ako, nawawala akong sakit. Network, I love so much kasi mas lalo ako tumatalino, mas lalo ako nag-research, mas lalo ako nag-aayos ng sarili ko. Yun ang bumubuhay sa akin. Yung passionate ko mas mag-inspire ng ibang tao. I don't know kung ano nagpapabuhay po sa inyo, pero please, that is the purpose bakit ka nabuhay sa mundo. Then sana, ibigay mo yan, iparamdam mo yan sa ibang tao. Kasi once na ginagawa mo yan, yan ang pinaka-magpapakompleto at pinaka-magpapasaya po sa inyo. Kaya sa akin, ang dami kong kinonquer, natakot ako, and ang sarap. Saan pinaka nakakatakot sa skydive? Yung iniisip mo na mag-i-skydive ka. Nung gabi, medyo okay pa. Nung umaga na alam mo nang aalis kayo, bumibilis na yung tibok ng puso. Nung dumating yung van, lalong bumibilis. Nung kinakabit na yung parachute, gumibilis-bilis. Nung nasa aeroplano na parang gusto mo nang sumuko. Kaya lang nakakabit ka doon sa napakalaking Amerikano. Napagkatapos na, ka lang ganito, bigla. Ang tila ko, kita ko yung buong Las Vegas, naka-open ang parachute, yung pala yung pinakamasarap na pakiramdam mo. Yung scenario itself, hindi pala nakakatakot. Yung iniisip mo lang, yung nakakatakot. Pag nandun ka na, sobra po sarap. Nakita mo. Kita mo mismo yung mundo, kita mo gaano makakataas unti-unti. Grabe, kaya sa akin, have the courage again. It's not about the age. Age is just a number. Kung gusto mo wag ka nang tumanda, huwag ka na kasi mag-celebrate ng birthday. Nag-celebrate ka kasi nalulungkot ka. Ipopost mo pa +1. Mas pag tinanong ng ilang edad mo, depende sa edad kasi mas matanda, mas matagal sumagot. Ilang edad mo na? Diba? Masyado natin pinapalungkot sa sarili natin, mag-invento ka ng sarili mong edad. Kailan tama na? 23. Bakit? Yun yung nag-stop na yung edad ko eh. Diba? Ba't kailangan natin masyadong sundin yung nakasanayan kasi we will end up na malungkot tayo? Mag-invento ka ng sarili mong gusto mong buhay as long as na wala kang nakapakan ibang tao and you're happy. Clear mo ba tayo? Yes! Number 3. 1, 2, 3. From scarcity to abundance mindset. Now, ito yung sinasabi ko po sa inyo na lahat na nangyayari, isipin nyo yun na positive day. Kaya ngayon, nagkakaroon ng sabi ko nga, ito sa portal yung sa subscription kasi nandun na sa portal natin. Ano yan? Lagi kang dun sa abundance. Kasi end of the day, kami nga ako, nag-networking po ako 2003. Ang quota na namin nasa 24,000. And since sanay naman sa ganun, parang hindi siya bago. Pag nagdinegosyo naman kayo, may quota din naman kayo. Kailangan nyo pang sweldo sa empleyado nyo, pang bayad sa rent nyo, so on and so forth. Pag empleyado ka, may quota ka rin naman. Kailangan mo pumasok ng 8 oras para magtrabaho. It's just the same with us. Ano ba naman na parang ka lang umiinom ng barley na gumagamit? Kaya dito sa abundance, mentality, ang point ko, pag may bayarin, matuto magbayad ng advance. Pag may utang, bayaran. Kahit hindi ka po sinisingil, bayaran. Huwag ka mag-antay na kung kailan ka singil. Regarding yung nagpautang sa'yo, mayaman o hindi, magbayad ka kasi abundance mentality ka nga. Clear po ba tayo? Yes! Pag kumakain kayo sa labas, learn na mag-tip. Kung hindi ka po nag-tip, sana ayusin mo na lang yung pinainan mo para konti na lang yung trabaho ng waiter or waitress. Doon pa lang, as simple as that. Maglinis ka sa harap ng bahay mo. Pag medyo naman, ay sinipan ka, pati yung bakod na nung kapitbahay mo, linisan mo. Wala naman wala, nakapag-exercise ka pa. Walang kasing sarap na paglabas mo, malinis ang dinadaanan mo. Di ba minsan tayo lagi, may dumi dyan, wala ka nang pumupulo. Nakalimutan mo, ikaw mismo, isa sa rin sa dumadaan doon lagi. Di ba, hindi mo na lang pulutin. Mas magiging madali at
masaya ang mundo natin if mas gagawin po natin ang part natin rather than laging dapat ibang tao ang gumagawa. Magkaroon po kayo ng kota ng ano ba naman 5 beses sa isang araw na magpapasaya ka na tao. May nakita ka matanda na may bit-bit-bit-bit, di ba? Di, tulungan mo. May kaibigan niya ako niya, galit na galit kasi may tinutulungan siyang matanda. Sabi, kita dito ka na, upo ka na kasi punong-puno yung bus, pinapaupo niya. Ayaw, galit yung matanda. Di ko na lang po kayo, galit na galit. Alam niyo bakit? Sa kabilang bus kasi yung Pinapapunta sa kabilang bus eh. Sa iba naman pupunta, kaya nagalit. Okay. Number 4. 1, 2, 3, go! From victim hope to victor neutrality. Now, kung anong pinapagawa sa inyo, tanggapin. Tita Ticket, 10. Anong sagot? Ano po kayo? Ang sagot, grabe naman kulang yan. Nai-gets? Yes. Sama kayo sa enjoyment. Anong sagot? Yes. Kaya kung anong pinapagawa sa inyo ng ST nyo man, ng grupo nyo man, or ng mundo man, laging tanggapin nyo. Kasi kaya yan binibigay sa inyo kasi may tiwala sa iyo, magagawa mo yan. Clear? Yes. Kung bigla kang ginawang team leader ng hub mo, tanggapin mo yan. Ginawa kang taga-i-receive, tanggapin mo yan. Kasi may purpose bakit yan pinapagawa sa iyo. Habang tumatangi ka, it's already saying na ayaw mo ng ganun klaseng buhay. Tama po ba? Yes. Okay. Number 5. 1, 2, 3, go! From comfort zone to growth zone. Ang challenges, ang pressure, always remember this, ito ang magpapatulong sa inyo for you to grow. Walang muscle na lumaki na hindi na stress. Ang muscle para lumaki, kailangang basagin para mag-heal ulit siya, para habang nag-heal siya, lumalaki siya. Alam niyo po ba, nakikita na kayo ng mga nagka-taekwondo or yung nasa UFC na nagiging parang bakal na yung chin? Kasi sa kasisipa nila, yung buto nagkakaroon ng crack na maliliit. Na yung crack na maliliit na yun sa follicle, nire-repair niya yun hanggang pagdating ng oras, sa sobrang dami niyang pinagdaanan, tumitigas na to ng parang bakal. Pero hindi mangyayari ito, hindi niya mararanasan yung pain na yun. Kaya makikita mo lahat ng taong successful, hindi na po sila halos makaramdam ng pain kasi marami ng best na naramdaman nyo. Kaya kung ikaw, nasasaktan ka pa sa rejection, ibig sabihin, kulang pa yung rejection. Mas maraming rejection, ang jeepney driver ba nasasaktan pa sa rejection? Hindi na, dami ng beses para po hindi na masasakay. Tama, hindi nga lahat ng sumakay, ayan. Pero sanay na sila sa ganun eh. Kaya yun din sa akin, na you need to understand, pinakamalayong nararating, pinakamaraming pinagdadaanan. Ang pain, kakampi natin. Nanood kayo ng X-Men? Yes. Namatay si Jean Grey, sino nabuhay? Phoenix. Kung nanood po kayo ng Naruto, kailangan patayin ni Itachi lahat ng angkan nila para lumabas yung galing ni Sasuke. Lahat ng story ng pinaka-successful na tao may pain na pinanggalingan. The greatest motivator is pain. May pain na yun ang ginamit niya para lalong maging successful sa life. Kaya sa akin, kung ano man mga pinagdadaanan nyo, kung ano man magiging doubt sa inyo, gamitin niyo as motivator. Kasi katulad sa akin, ang isa sa pinaka-motivation ko rin before bakit hindi ako naging madali sa akin ang pag-network. Nakita ko paano bumagsak negosyo ng parents ko. Nakita ko paano naghiwalay yung magulang ko, high school ako, paano sila nag-aaway, nagsisigawan, paano nagbabatuan sila ng laruan ko na umiiyak ako kasi yung laruan ko nasisira. Kasi one time yung helicopter ko lumipad, si Balaya, bang! Iyak ako eh. Hindi ako umiyak dahil sa akin, umiyak ko sa laruan ko. Ang pinaka-nadurot puso ko, yung nagbago yung mga palibot mo. Yung dati nanakawan, imagine mo nanakaw yung bag ko. Yung pulis ang pumunta sa tindahan, dala-dala yung blatter. At doon kami ni-interview. Eh di ba pag ordinary man tao, magre-reklamo ka, ikaw yung pupunta sa police station. Sa amin yung pulis ang pumunta
pumunta sa amin. Tapos kinabukasan, huli yung magnanakaw. Ganun kami dati. Hanggang dumating sa point na nag-iba na yung tingin sa amin. Ang pinaka-nasaktan ako, yung nangungutang na yung father ko. Nangungutang yung father ko kasi dati, pag pupunta kami dun sa isang kamag-anak namin, diretso bahay, kwentuhan. Dumating sa point nung nangungutang na kami, pinapila kami sa pilahan ng mga ahente, ng mga ibang ano. Nakaupo kami doon, tapos si Papa na tinitingnan ko, sabi ko, ba't kami pinapapila dito? Every year, pag pupunta kami diretso sa bahay, kwentuhan, kain. Nung nangungutang, nakapila kami doon. Doon ako na nadurog na yung puso ko na sabi ko, ayaw ko ng ganito. Sabi ko, ayaw ko na magwalan ng pera kasi hindi ganun kadali ang buhay. Kaya nung nakita ko ang network marketing, sabi ko, paano ka mapapagod? Magre-recruit ka lang naman. Hindi ako nasasaktan sa mga tao na nagre-reject sa akin kasi sila ang nahihirapan. Di ba, example lang ako siya, mag-join ako next month. Pag pinalo mo, di ba magpapalusot? Sabi ka na, wala akong pera. Next month na, okay po, sige next month. Babalik ako naman siya next month. Ano? Pasensya ka na kasi may namatay. Blah, blah. Okay po, kailan kayo mag-join next month? Okay, next month. Pasensya ka na, may namatay dito sa mother side. Blah, 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 blah. Ako natatawa na lang ako. Sabi ko, uubusin ko lang nito. Sabi ko, siya ang nag-iisip ng palusot. Ako ang ano pala naman, kailan ako mag-join? Kailan ako mag-join? Kailan ako mag-join? Ganun lang ako. Wala akong emosyon. Hindi ko masyadong ninanamnam yung sagot nila. Basta sabi nila, next month. Pala po, next month. Ang ano ko lang, hindi ako dun umaasa. Araw-araw, marami pa rin ako kinakausap. Pinakamasakit sa pag-network, nag-compute ka ng nangakong mag-join. May mga executive, may 40 mil ako, may 10,000 ako. Anong mas masakit sa nag-compute? Nagyabang. Alam niyo ba, may mag-join sa akin next week? Grabe, kikita ko ng 50. Anong mas masakit sa nagyabang? Naggastos. O tangin mo kung 20 mil. Babayaran kita 25. Pinautang. Nagyabang ka, hindi to kwento yan. Mag-join sa akin. Nung lumalapit na yung next week, yung tibok ng puso mo, dumadami na. Nung tinitext mo na hindi na nagre-reply, lumalakas ang tibok ng puso. Nung araw na yun, hindi na natuloy sumali. Ngayon, negative ka na sa networking. Dahil sa networking, nagkabaon-baon ako sa mga. Ikaw naman ang may kasalanan. Nag-compute ka na, hindi mo pa nga hawak. Mag-compute, pag literal, nakahawak mo na yung pera. Clear po ba tayo? Yes! Ayun. Kaya dito, focus lagi sa growth. Lahat na nangyayari, lahat na nangyayari. Ito masusure ko po sa inyo. Ang networking, isa ang lesson lang to. After matutunan nyo lahat magiging madali na. Kasi kung ano yung mga tanong sa networking noon, yun pa rin naman ang mga tanong sa ngayon. Actually, hindi naman nagbabago. Okay? Kaya, number 6. Ito na. Understanding the game. Okay? Ngayon, dito, I'm sure gusto niyo pong manalo sa Ascendra. Tama? Yes! Gusto niyo maging top partner sa Ascendra? Yes! At naniniwala po ba kayo yung mga nakikita niyo sa ranking ngayon, kaya niyo pang talunin? Yes! Bakit kaya niyo talunin? Sino? Ako! Okay. Ngayon, kasi ako po, nag-join ako sa networking 2003. I was just nobody before sa industry. I started from Bicol. Sa pinaka-last company ko po, naging top 1 naman ako mga after 2 to 3 years. Ibig sabihin, may mga nauna pa sa akin before. But, ano yung pinaka-naging edge ko? Bakit ako yung pinaka-pumoto, pinaka-kumita ng malaki? For the simple reason, because of this. Now, ito tuturo ko sa inyo na dapat maintindihan nyo to kasi ito yung pinaka-magiging edge nyo. Number 1, dapat naiintindihan mo natin gaano kaganda product sa atin. Yes. Nakainom na po ba ng produkto? Yes! Anong lasa ng fish oil, ng Omega Life? Wala. Akala ko may matamis na sasagot eh. Okay, ngayon, tatlo pala naman po ang products natin, pero this December may mga darating po tayong bagong products. Excited na po ako sa sabon, ang darating po, yung sila sa soap natin. And sa babae naman, lalo na yung pang-picos na product, ang benta. Kasi,
nandun ako sa, bibili ako ng pang-gym ng protein bar. May narinig ako doon naghanap agad ng may Picos. Sabi ko sa akin, may product namin, bibentahan ko na ito agad eh. Kaya sa atin, napakaganda po ng mga products natin. Kaya dapat na try nyo na po gamitin. At meron man lang po kayo user. Kasi kung meron nga kayong user ng product, madali na po na wala ka ng problema sa subscription. Eh, may mga grupo po ako sa Bicol na nakakapagbenta po sila ng mga 15 to 20 pouches per day. I-alok nyo lang naman yan. Diba, i-alok mo sa kada tao. Sir, tulungan mo ako, bilan mo ka ng ganitong product. Ang Pilipino naman, by nature, tutulong yun eh. Kahit anong binibenta mo, kung good mood ako, natanggap ako sa trabaho, binenta mo ng ganyan, sige, tulog na lang ako. Natatanggap ko lang ng sweldo, sige. Kaya ako dati, namimigay pa ako ng flyers, yung Do You Want Earn Extra Income. Namimigay ako every Sunday. Doon ako sa harap ng simbahan. Kasi di ba kadalasan nagsisimbahan ng dasal? Lord, sana magkaroon ako ng magandang opportunity, sana magbago ng buhay. Hindi ko mga ganun ng dasal. Paglabas, bigyan ko ng flyer. Ano is, ay, ito na yung sagot sa dasal. Diba? Kaya, i-ano nyo lang po na be creative. Ang daming way pa paano kayo magkaroon. Napaka-yaman po ng mundo natin. Okay? Ngayon, products makabisado, maintindihan ang difference mo natin sa mga ibang produkto. And after marketing plan, napaganda po ng marketing plan natin kasi design na po ito na tumagal ng tumagal. Ngayon, tuwan-tuwa po yung mga ibang founding partner natin kasi nagsisimula na po, meron na po mga so subscription para kung bumabagi yung notification nila, 8, 10, 10, may mga ganyan na nangyayari. Na, lalo na pag dumami ng dumami yan. Kasi ang dami natin mga iba't ibang product. Darating po ang product natin, simula po sa ulo hanggang paa, may product po tayo. Simula pagkagising hanggang matulog, may product po tayo. In short, habang yung downline mo naliligo, nagsasabon, tuwang-tuwa ka kasi 8. Diba? Kaya pag pupunta ka sa bahay ng downline mo, sige, inom ka pa, diba? Ngayon, yun ang design mo ng marketing plan natin na pagdating po ng oras, mas lalong marami pa po kami ibibigay sa inyo. Ang pagdating ng oras, mas lalong malaki din ang kikita nyo kasi nagkakatulungan because sa one account policy. Yes! Sige po ba tayo? Yes! Okay, tayo